What's good, everybody? Time check mga kugang. It's 6:22 a.m. Yeah, in the morning. I just feeling, I was just feeling like kind of slow, but it needs to be like energetic in the morning. I got some pandesal here. You know what I'm saying? I got some pandesal here. 1 dozen, with cheese. Malunggay, pandesal. What do you call this one? Sa trabaho na naman tayo. Bakbakan na naman sa trabaho. Dito tayo mag-i-intro sa aking kotse mga kugang. Kakaparada ko lang sa aking parkingan dito sa, sa mall. Kasi nga mga kugang, sinusundo din ako ng aking personal driver. Meron tayong sariling train, This morning is gonna be the morning that today is Friday. It's P-Day, paycheck day. It's a tip day. Gonna receive it later. Shout out to my friends from Cagayan de Oro City, Bugu, Barangay Bugu. That they have a basketball league upcoming, and I'll be supporting them as providing them their own jersey, basketball jersey, So, okay, mga kabisaya dyan, shoutout sa inyong lahat. Ako si Last Whiskey, man. Ako si Kugang, man. Dito sa Canada, man. Ikaw, man, tingin ka dyan, man. Mag-follow ka na sa aking, Facebook page, TikTok, or YouTube channel, man. Para updated kayo sa aking mga uploads. Para kung may mga upcoming ako ng video, updated kayo, makikita nyo kagad, diba? Huwag nyo na patumpik-tumpik pa. This is me, Lance Whiskey. Check mga kugang. All goods ba? Gumagana ba? Hello, check. So mga kugang, ito na ako ngayon sa aking workplace, At teka lang. Guys, may pandesal ako dito. Kaso wala akong kape. Di tayo bibili ng kape. Actually, mga kugang, may neighbor ako dito na coffee shop. Ewan ko kung may kakilala ako dito, pero ewan ko kung magbibigay sila ng kape na alam mo yun, libre sa atin, Tingnan natin kung bibigyan tayo ng kape. Para naman, alam mo yun, ang ating morning, it's gonna be, it needs some calibrated, Para ang energy, talagang magigising tayo ba, siyempre. Umaga mga kugang, wala tayong kape. Actually, di ako mahilig sa kape, Pero, yun na nga, minsan, pagka yung antok na antok ako, kailangan talaga magkape mga kugang. So, tara men, samahan nyo ako ngayon sa aking araw mga kugang. Dito lang ako sa aking workplace area, Ito na ako ngayon at chilling lang dito sa Gidli. Yes sir. Ngayon mga kugang, let's go. Hingi tayo ng kape dito. May Pilipina din kasi dito mga kugang, Hingi tayo ng kape kung okay lang sa kanila. Tanong natin. Let's go mga kugang. Yes sir. Good morning sir. How are you doing today? You good? Alright. Hi, good morning. Hello, how are you today? How are you? Good. Are you guys open? 7:30. Oh, 7:30? What time is it now? 7:20. Okay. I'm gonna wait. I just need some coffee a little. Oh, so guys, 7:30 sila magbukas, pero wala pa. Hindi ko kilala to. Maya-maya. Ayan, wait natin. Morning, Lucy. Wala guys, alaws guys, yung kakilala ko dito. Medyo walang power guys. Wala pang enerhiya. Anong oras na ba? Sirado pa daw sila. Hindi pa daw mainit ang hindi pa mainit ang tubig. Hindi pa sila makapag-serve ng kape mga kugang. So maya balik na lang tayo. Yung energy nila ikis guys, ganito. No good. Timta lang tayo ng sarili nating kape sa loob ng aking restaurant. Okay? Let's go! What's good mga gwang? So,
So, today, tangin na lakas ng music eh. Hindi tayo magkakarinig mga kugang. So ngayon, yun na nga nagtimpla na lang ako ng sarili kong kape kasi sirado pa yung coffee shop dito sa aking neighbors. Kung alam nila na papasok ako ng maaga, di ba? Dapat ready sila ha. Always ready, you know? Mga kugang, may kape na tayo, pandesal. Kasi guys, kung may pandesal ka, hindi kompleto yung pandesal mo kung walang kape, di ba? Goods. Alright, good shit man. Pandesal na malunggay with cheese. Tapos kape. Suabe man. Suabe. Ayos. Alam mo yun. Tapos kung wala kang pandesal, sayaw mo na lang. Ganun Goods. Hey guys, kape tayo, pandesal. Cheers mga kugang. Suabe, goods talaga pag sa umaga. Inaagahan ko pala mga kugang kasi tawag dito, para alam mo yun, may free time din ako sa sarili ko na magbablog dito sa loob ng workplace ko na area. So, actually, sa previous vlog ko sa YouTube channel, bawal na talaga mag-video sa kusina. Morningan na ako, nag-sign ako ng kontrata na hindi na ako magbibideo pero pinost ko pa rin yung video. Bahala na si Batman man kung puputbulin nila ako sa trabaho ko. Alam mo yun, I don't give a fuck man. Put on your mind. Guys, ito lang yung masasabi ko. Do what makes you happy man. Hayaan mo sila kung anong sasabihin nila sa'yo. Basta kung saan ka masaya, dun tayo guys. Okay mga kugang? Tandaan nyo na yan lagi for the views. A few moments later. Walang isay! Di ba ka mahiya sa camera, te? Ay, ayoko na ka. Bakit ayaw mo, te? Guys! Woohoo! Nakalabas din sa lungga. Alam mo yun, napakainit sa kusina. Yes, sir. Dito kami, guys, Ito yung fighter ko, si Van. Naghamon ng suntukan. Ay, suntukan! Billiard. Ano ba, boy? Hi ka muna, boy! Hi, man. Yes, sir. Ayan, guys, Ayan, okay? Te, may timer ako, te. May timer ako. 119. 119 plus 30. So, 150. Mga kugang. Break time namin, okay? Tsaka, alam mo yun, may naglalaro dito. Ito yung kasama ko dito, si Boss Van. Yan Ano, tol? Ay ka muna, tol. Ready ka na ba? Ngayon guys, kakain muna si Boss Van. Ito yung pambato ko eh. Si Van, yan Kita nyo naman, di ba Boss Vincent? Ayos? Ayos? Yan yung pambato ko si Van guys. Kakain muna siya tapos ano boy? Ano masasabi mo? Energy ball ba? Ano? Kuha ng energy ball. Okay, kuha ng energy ball. Ikaw te, lalaro ka din te? Kaya guys, chillin muna kami dito. Boy So guys, break time namin ngayon at may naglalaro pa ngayon mga tawag dito. Ano mga light yan boy? Sa tingin mo? Ano mga light yung mga yan? Mix. Mga mix. Mga ano siguro ito mga kugang, mga Mexican. Tinan mo pag tumira Ano? Damn. Mga kugang. Ano yan mga kugang tawag dito? Tonto sila muna boy. Tonto. Pagtapos nyan, susugal tayo kay Van. $200 per head. Okay? Hindi ba tayo? Oo. Pag nanalo tayo, may pang milk tea na tayo. Di ba? Ayos? Ito, guys, ito si Vincent Ito yung case commit ko dati kung naalala nyo. Di ba tol? Ayos? Baka may shoutout ka dun tol. Ang dami ko na shoutout. Dami mo na shoutout. Gago. So guys, today, tawag dito, shoutout muna natin yung mga palaging sumasubaybay sa ating mga video-video. Kamera mo dati? Yes pare, hi ka muna pare. Dito mo muna, hi ka muna. Ayan na. Tol, tawag dito, maghanda ka na kasi pupusta ko sa'yo ng dalawang daan, okay? 200. Sige. Tapos itong sino mga kalaban mo, ano mo, para tiklobin mo, okay? Itong dalawa. Guys ito si Boss Van, kung nakikita mo yung previous video namin. Pagbulungin ng bola. Ayan Alam mo guys pabayaan mo natin si Boss Van kumakain pa Ayan mo, warm up pa yan Anong ulam natin boy? Flex mo muna yung ulam natin.
Sweet and sour chicken. Ano yung sa'yo, te? Okay ka lang mag-hi sa vlog, te? Woo! Para yan. Ano, te? YouTube. Facebook, te, o tsaka YouTube, te. Ate, mag-hi ka naman, te, sa mga kababayan natin, te. Lance Whiskey Vlog, ate. Yan si ate, oh. Yan yung ate namin na pinakamaganda sa, sa workplace namin. Ate, baka may masasabi ka, te? Wala, te? But subscribe to Oh, kay subscribe. Thank you, thank you. He's a very nice guy, handsome, very kind. Okay. So please subscribe. Subscribe. thumbs up. Thank you, ate. Alright. This is me Lance Whiskey. What's good mga kugang? So time check, it's mag-alas 5 na mga kugang pero ganito nakadilim sa amin, no? Alas 5:40 na ng gabi, magagabi na dito. Medyo may basta madilim na dito sa labas mga kugang at nandito ako yun sa aking workplace. Nag-break lang ako ng saglit. At ngayon mga kugang, pag-uusapan natin yung, alam mo na, yung sa previous vlog natin. Ito na yung mga kugang, no? Pakita ko lang sa inyo yung listahan ko na, alam mo yun, pakita ko sa inyo yung listahan ko na ito yung sumali, ito yung mga tao na nag-participate sa aking pawisik-wisik vlog. Pakita ko lang sa inyo, taka lang. As you can see, mga kugang, makikita nyo naman yan. Nakalagay si ano dito. Number 1 is Tircio Anciano. Yung number 2, Nunalin Panganiban. Number 3, Ruby Asumo. Number 4, Milita Justul. Number 5, Joanna Dalo. Number 6, Jayla Brasiros. Number 7, Young Pastor. Number 8, Gerald Ramas. And number 9, JC Mia Ruas / Junbugs Bugu. So mga kugang, yan yung ating tawag dito. Yan yung ating listahan sa mga isa sa swerte na mapipili ni Kugang, or alam mo yun, mapipili na mawisikan ngayong araw, no, na nag-participate sa ating post, sa aking vlogs, previous vlog. Kung hindi ka nakapag-participate mga Kugang, okay lang, meron pa naman tayo next time, no. Pero ngayon, kakausapin ko yung aking kasamahan ko doon na siya na lang mismo ang pipili na alam mo yun, siya yung pipili na 1 to 9, siya yung pipili ng yung numero na pipiliin niya. Kung sino yung, for example, kung sino yung numero number 1, siya yung mawisikan ko ngayon ng araw. Okay, mga kugang, at so yun mga kugang, dahil kayo ay nag-comment, nag-participate sa aking post, mga na-i-comment nyo, tapos sasagutin natin yan, no? Haba na ng buhok ko, men. Yun mga kugang. So, wait lang. Sabi niya mga kugang, shoutout na rin to, libre na to, shoutout na rin, no? Sabi ni Boss Madam Ruby Asumo, Sir Kugang, lisod pa pag-adjust pag-abot ni mo lahi. Sabi dito mga kugang, Bisaya kasi mga kugang pagkasabi. So in Tagalog mga kugang, sabi dito, kung mahirap ba nung pagdating ko dito sa Canada. Ang masasabi ko dito mga kugang, which is hindi siya madali na mag-adjust dito sa Canada, no? Una-una talaga pagdating ko dito sa Canada way back 2017 mga kugang, no. Pag lapag ko dito sa Canada mga kugang, which is mahirap talaga sa aking side, especially when it comes to speaking in English mga kugang, no. Buti na lang talaga after a few months noon, nagtrabaho muna ako, after nag-part-time ako, ito yung picture ko mga kugang, after a few months pumasok na ako sa school mga kugang. Dito ako nagtapos ng high school. So, nakapag-meet ako ng mga friends, marami din mga Pinoy. Ito, community. Alam mo yun, community na kung saan maraming Pinoy. Kung gusto mo doon ka, depende kasi mga kugang, marami din kasing public school dito na libre na paaralan, no, na public school na high school, no. Ang sagot ko lang dyan ay hindi madali mag-adjust kasi especially na nga din mga kugang, yung weather, yung makipagsabayan sa mga ibang lahi, lalo na yung mga itim, mga mayayabang mga kugang, no. So para sa akin hindi madali. It takes time to to adjust, to adopt the weather or the culture here, alam mo yun. Ruby Asumo, salamat sa iyong pagtanong at yun, salamat sa pag-participate. Next question. Sabi dito ni Boss Madam Joanna Dalo, sabi dito, in Tagalog dito mga kugang, sabi dito, ilang years na daw kami dito sa Canada at kung pwede ba kami mag-sponsor or petition ng relative sa side ko, no. So, ang sagot ko dito ay, magna 9 years na ako dito sa Canada and I've never been, back home. Di pa ako nakapagbakasyon ulit sa Pilipinas mga kugang, no. Simula nung paglapag ko dito sa Canada, way back 2017, hindi pa ako nakapagbakasyon sa Pilipinas, which is I really miss, ang Pinas. At
ako ay hindi pa Canadian citizen dito mga kugang, which is ano lang ako dito, PR lang ako dito mga kugang, PR and Canadian citizen, which is kinda, you know, ang nakaganda lang sa Canadian citizen mga kugang, kapag travel ka kahit anong bansa mo gusto, labas-pasok ka na lang, alam mo yun, tapos when it comes to renew, hindi na masyadong, alam mo yun, mahirap. Unlike sa pag PR ka lang, permanent residence ka lang, after 5 years or 10 years siguro, magre-renew ka lang ng card mo, tapos yun lang, at least permanent residence ka lang dito sa Canada, di ba? Yung topic na pwede mag-sponsor, yes, pwede mag-petition ng relatives mo pag meron kang ganito. Kung wala kang ganyan, man, wala tayong magagawa, di ba? Mas pabor para sa akin, as I heard, or di naman sa experience, kasi wala naman akong sariling meron kang business, mas pabor sa side mo yun na makapag easily sponsor ka ng mga relatives mo, kasi siyempre nga papalabas na yung reason na ikukunin mo yung relatives mo na kasi mag-help nga sa business mo, di ba? Ganun. So yun lang masasabi ko. I hope na nag-gets nyo. So yun lang, sabi dito ni Jella Brasiros, shoutout na rin sa iyo madam, boss madam, shoutout na rin. Kugang, magkano naman ang income mo sa work mo, baka pwede salary rebuild? Itong tanong na to medyo personal talaga siya, no, kasi alam mo yun, baka pwede salary rebuild. Hindi ko siya, pasensya boss madam, hindi ko to siya ma-rebuild sa salary ko kasi which is, alam mo yun, confidential na tanong, no. Ang masasabi ko lang, ang bigayan kasi dito sa Canada mga kugang, ano lang to dito lang to sa city, sa Toronto mga kugang, no. Ang bigayan dito is per hour, kasi ang bayaran kasi dito mga kugang, pag nagtrabaho ka dito, pag may trabaho ka, ang basihan dito per hour, hindi siya yung per day, per hour mga kugang. So, for example, naka-schedule ka ngayon, so example is naka-schedule ka ng 8 hours. So ang pagkakalam ko ngayon, ang minimum wage ngayon sa sahuran ngayon sa dito sa Canada, Toronto, nasa tumataginting ng $1760 ata mga kugang, if I'm not mistaken mga kugang. So kayo na bahala mag-times sa 40 yun sa pesos. Keep in mind mga kugang, no, sa sahod ka nga ng dollars, pero hindi mo naman gagastusin sa pesos, no. So medyo maliit na lang yun kung dito mo gagastusin, di ba? So alam mo yun, nakadepende na lang din yun kung gaano ka nakatagal sa kumpanya. Kasi the more na matagal ka na sa kumpanya, the more na alam mo yun, may chance na mataas na din ang rate mo na matatanggap. So yun lang masasagot ko sa iyo, boss madam Jella. So next question is sabi ni boss madam Tirso Anciano, kung tatanungin kita sir kugang, balak or gusto mo pa rin bang bumalik dito sa Philippines para dito ulit mamumuhay, may manirahan o hindi, at bakit? Para sa akin, no, nung nasa Pilipinas pa lang ako mga kugang, okay naman ang buhay doon, pero na-experience ko lang talaga na alam mo yun, ang hirap ng buhay pag alam mo yung tipong ang hirap makahanap ng sarili mong income even though wala ka pa sa tamang edad, or alam mo yun, kasi dito mga kugang 15 years old or 13 years old meron na silang sariling income. I mean income na alam mo yun, sariling has sideline, part-time job, alam mo yun, no age limit. I mean as long as kaya ng katawan mo magtrabaho, magsumikap ka, pasado dito men, wala silang pinipili dito na edad, alam mo yun. For example, kung ako, 12 years old pa lang ako, tapos matured ako mag-isip, tapos yung katawan ko medyo okay naman sa trabaho, yun, pwede ako na magtrabaho dito, hindi ka nahanapan ng mga kung ano-ano pa dyan, wala nang kung ano-ano hanapan ka. Kahit ngayon mga kugang, sinasabi ko sa iyo, pag ako natanggal ng trabaho ngayong araw, tapos kinabukasan, apply na, papasok na ako kagad sa trabaho. Alam nyo mga kugang, di naman sa pinagyayabang, no, pero isa sa maganda dito sa bansa na ito mga kugang, ang daming trabaho na, alam mo yun, mapapasukan, basta hindi ka lang mapili sa trabaho, no. Maraming trabaho din mapasukan, basta hindi ka lang mapili sa trabaho. Yun lang ang, alam mo yun lang talaga ang consequence. Maraming trabaho, mapasukan. Ang ingay naman, no. Grabe, may birthday kasi dito sa gilid, guys. Birthday celebration sila, no. So, yun na, boss madam Tirso Anciano, kung gusto ko pa ba daw mamumuhay sa Pilipinas. Ang masasabi ko, siguro hindi na. Dito na ako mag-focus sa Canada, no, kasi nandito na din yung family ko, yung mga bata ko. So, I would say dito na. Pero yung Philippines siguro as, na lang siguro, visit na lang siguro, bakasyon, ganun. At, kung tumama ako sa loto dito, siguro, alisan ko na to dito. Alam mo yung bakit? Ang lamig dito, guys. Sinasabi ko sa inyo.
tingin nyo lang maganda sa video or sa pictures kasi may snow, di ba? White-white yung mga surroundings. Alam nyo ng mga konggang. Pero in the real, kung sa tunay lang mga konggang, hindi ko gusto yung malamig dito tsaka yung snow. Okay lang yung bakasyon lang dito sa mga ibang bansa. Pero yung dito ka na talaga na ano, wala tayong magagawa. Yun na talaga yun. So yun, shoutout na rin sa iyo, Boss Madam Tircio on channel. Thank you for your sa inyong tanong at shoutout na rin sa iyo, no. So yun, last question, no. Sabi ni Gerald Ramas na why did you choose Canada? Magandang tanong to, guys. So shoutout na rin sa iyo, Gerald Ramas, no. Shoutout sa iyo, amigo. So yun yung sabi niya mga konggang, no, why did you choose Canada? Actually, I've never choose this Canada and I never, you know, expected this country that I'm gonna be living here, you know, with my family. So, hindi ko na-expect na, alam mo yun, maalala ko lang dati pa mga konggang, nung maliit pa lang ako, meron kaming sariling negosyo, lahat ng negosyo na, hindi naman sa lahat, meron kaming, mga 5 siguro na sinubukan ng negosyo, nag-ukay-ukay kami, nagkarinderya kami, nag-bakery shop kami, ano pa yung business namin, nakalimutan ko na yung iba eh, yung service na pick up and drop off na, alam mo yung van na pampasahero, yung business namin dati. Nalimutan ko yung iba kasi matagal-tagal na rin mga konggang. So, hindi kami pinalad, I mean, yung sa side namin, hindi kami pinalad sa pagbi-business, no. Siguro, that time siguro, hindi talaga para sa amin yung business, no. Kasi kung para sa amin yun, hindi na kami nag-migrate dito sa Canada, hindi na kami nag-move dito para manirahan or magtrabaho. Alam mo yun? Yun yung sign. So yun mga konggang, no, tawag dito. My parents, they decided na, alam mo yun, maghanap na lang ng ibang way na para sa amin mga magkakapatid na, alam mo yun, yung future namin mas mapaganda, which is nakikita naman yung, alam mo yun, may pagbabago, maganda yung kinabukasan. Kung gustuin nyo lang, nasa tao naman yan eh. So yun mga konggang, so yung mama ko tsaka yung papa ko, nagsumikap sila na, alam mo yun. So yun mga konggang, no, my parents choose Canada because that's what their plan with their kids, which is me and my sister, and you know, alam mo yun na mga gang. So yeah, which is nagustuhan naman din namin. Pero kung may chance lang talaga na ano, may sarili akong income na, alam mo yun, yung stable na talaga ba, yung di mo na kailangan alam mo yun, magtrabaho ng mga ilang oras, alam mo yun, mga uwi sa bahay ng gabi-gabi, alam mo yun. So, maybe I would choose Philippines, no? Di na ako magbabakasyon na lang siguro ako dito sa Canada, which is ano naman ako dito, pwede naman ako maglabas-pasok dito. Ano naman ako dito, PR na naman ako dito. So, kung may stable lang ako na income na, alam mo yun, napapagana ko ng maayos, alam mo yun, umiikot na lang yung pera mo, tapos, alam mo yun. So, yeah, yun lang masasabi ko. I choose Canada because of my parents, because of them, you know. You know what I'm saying? Shoutout kay Gerald Dramas. You know, yes sir. So yun mga konggang, babalik na ako sa aking trabaho mga konggang. Sana mga konggang, pagbalik ko dun sa trabaho ko, nandun pa yung katrabaho ko, tapos tatanungin ko kung in 1 to 9 number, pipili siya ng isa ng numero para sila na ang pipili sa'yo na mawisikan ni konggang ngayong araw, no? Alright mga konggang, let's go! What's good mga konggang? So dito ako ngayon sa sa trabaho ko. Tatanungin muna natin tong katrabaho ko. Siya ang mamimili sa inyo kung sino ang swerte na mawisikan. Okay? Alright. This is Nampo. Introduce yourself. Hi, I'm Pho. Where are you from? I'm from Thailand. Okay, Pho. I'm doing something like wisik-wisik. You know wisik-wisik? No. Like blazing a little bit. I want you to choose a number 1 to 9. Which one would you choose? I think I'm gonna say 8. Number 8? Yeah. Okay guys, number 8. You choose number 8. Good luck sa inyo. Alright, thank you po. Okay, you can have your dinner. Thank you. Okay. Right mga konggang number 8 yung pinili niya. So, kung sino man yung nasa number 8, mag-PM kayo sa akin at ikaw ang nanalo sa pawisik-wisik ni Konggang. Alright, let's go. This is Milance Whiskey.